Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Takot ka rin ba sa ahas? Maliit man yan o malaki? Isang klase ng hayop na kadalas ay naglipana nga sa kagubatan at minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop, dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. At dahil maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito ay hindi naman labis na makamandag. Subalit, mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batid ninyo ang first aid kung sakaling makagat nito at malayo kayo sa hospital o sa paggamutan. Sa tulong ng ilang mga halamang damo o mga halamang gamot na makikita lamang sa ating kapaligiran, ang damong ito na tinatawag nga na sentimiento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin, ang damong ito na tinatawag na sentimiento o Stachytarpeta jamaicensis. Isang klase ng damo sa pamilya ng mga Verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandi-kandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o Jamaica verbane. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba at minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong giling-giting at bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapaki-pakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asthma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pangpawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong i-brew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paru-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ang itaas na bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdoble ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Halamang damo na tumutubo lamang kung saan-saan. Halamang damo
na hindi nga pinapansin ng karamihan. Batid mo ba na ito ang maaaring magsalba sa iyo sa oras ng kagipitan? Ano nga ba ang halamang damong ito na mabisang gamot at lunas sa kamandag at kagat ng ahas? Pamilyar ka ba sa damong ito? Hello, what's up? Your best here. Marami na ngang mga naglabasang gamot at panlunas sa mga kagat-kagat ng insekto at ahas na mabibili sa mga butika. Mga gamot na pawang hindi lahat ay mayroong access upang ito ay mabili. Minsan ay hindi rin ito available sa butika o kaya naman ay labis-labis naman ang halaga o presyo nito. Lalo na nga kung kayo ay nasa probinsya at napakalayo nga sa mga ospital. Kaya naman halika at baka kilala mo rin at nakita mo na ang halamang damong ito na kung tawagin ay damong lunas. Papaano nga ba ito gagamiting gamot sa mga kagat ng insekto at kagat ng ahas? Kung kayo ay sanay na sa bukid, ay siguradong pamilyar na nga kayo sa maraming uri ng dahon o mga damo. Kaya pagmasdang mabuti kung nakita mo na nga ba ang damong ito. Ito ang damong tinatawag na damong lunas. Isang klase ng ligaw na halamang gumagapang at tumutubo lamang kung saan-saan. Minsan ito nga ay makikita mo sa mga bakanteng lote, gumagapang sa mga pader, sa mga puno o kasama ng ilang mga gumagapang ring damo sa kagubatan. Subalit batid mo ba na ang damong ito pala ay napakahusay na lunas sa mga kagat ng ilang insekto at kagat ng ahas? Maraming klase ng ahas at hindi nga naman lahat ng kagat nito ay makamandag. Subalit kung sakali na kayo ay malagay sa ganitong sitwasyon at mayroon kang tanim nito sa inyong bakuran, ay maaari mo nga itong gamiting pangunang lunas sa sitwasyong katulad nito. Ang dahon ng damong ito ay animoy hugis puso na nagtataglay ng mga gilinggiting sa gilid o mga patilos sa mga gilid ng dahon nito. Maaari mong kunin ang ilang piraso ng dahon nito, durugin at saka itapal sa bahaging nakagat. Mainam rin na iyo itong nguyain at inumin ang magiging katas nito upang mapigilan ang pagkalat pa ng kamandag. Ito ay nagtataglay ng mga mineral na nakatutulong upang linisin ang ating mga bloodstream. Maaari mo rin itong ilaga at gawing tsaa upang maging panlinis sa inyong dugo. Sadyang marami pang ang mga halaman, damo, puno at mga bagay na likha ng Diyos ang nasa paligid lamang natin ang maaari nga nating mapakinabangan. Nag-aantay lamang ito ng tamang panahon upang matuklasan. Ikaw, nakita mo na rin ba ang halamang damong ito? Pamilyar ka ba sa halamang ito na kung tawagin sa probinsya ay kaliskis dalag? Isang klase ng gumagapang na damo at nagtataglay ng mga mailiit na bilugang mga dahon. Tinatapakan at binubunot lamang ito ng karamihan, subalit hindi natin alam na ang halamang ito pala ay mainam na panlunas sa kagat ng ahas, insekto, dengue, rayuma at ilang sakit at kati-kati sa balat. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga natatanging pakinabang ng pakalat-kalat lamang na halamang ito at kung papaano nga ba ito gagamitin. Grona triflora, Desmodium triflorum, tree flower, thick trefoil o kaliskis dalag kung tawagin dito sa atin sa Katagalugan. Isang uri ng gumagapang na damo na nagtataglay ng mga maliliit na bilugang mga dahon. At maaaring maihambing nga sa mga ligaw na uri ng halamang mani o peanuts. Madalas makikitang tumutubo ang mga kaliskis dalag sa mga parang malapit sa mga kakahuyan
o sa mga open space na lugar sa mga kabundukan. Mabilis lamang tumubo ang halamang kaliskis dalag, partikular na nga sa mga tropikal o subtropical na rehiyon kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Kabilang nga ito sa pamilya ng mga halamang Fabaceae o ng mga legumes. Subalit batid mo ba na ang munting halamang ito pala ay maraming pakinabang at mga gamit, lalo na nga kung kayo ay naninirahan sa mga liblib na lugar at malayo nga sa mga pagamutan o hospital. Sapagkat ang dahon at katawan nito ay mainam palang panglunas sa mga kagat ng ahas, mapa sa kagat ng alakdan man o kobra. Nguyain lamang o ngatain ang dahon nito at saka itapal sa inyong sugat. Maaari mo din naman itong durugin lamang at katasin, at ang mga katas nito ay lagyan ng konting asukal na pampalasa at saka inumin. Samantalang ang sapal ay itapal naman sa inyong sugat. Mahusay din itong panlunas sa pananakit ng tuhod bunga ng rayuma, sa diarrhea, dysenteria, at ilan pang mga sakit sa balat. Ang halaman ngang ito ay nagtataglay ng alkaloids at ng flavonoids na magaling sa kalusugan ng tao. Sa kabilang banda naman, mainam rin itong itanim sa inyong bakuran at gawing alternatibo sa Carabao grass. Kaya naman kung kayo nga ay nasa mga liblib na probinsya, ang halamang ito ay marapat ninyong kilala upang magamit nga kung kinakailangan. Subalit syempre, mainam pa rin ang pagtungo sa ospital para sa lubusang kagamutan. Ikaw, nakakita ka na ba ng halamang kaliskis dalag? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.